Dalawang Pinoy binitay sa bansang China dahil sa kasong ilegal na droga. Nagpaalala naman ang DFA na mag-iingat sa pagdadala ng bagahe or maleta. Huwag na huwag kayong papayag kapag may nag-aalok or nagpapasabay at nagsasabi na magbibigay ng malaking halaga. Lalo na kapag hindi kayo ang nag-impake at hindi nyo ito na-check isa-isa. Dahil guys, hindi nyo alam ang nasa loob nito. Kapag nakapagdala kayo ng droga sa bansang China, Taiwan o kaya naman dito sa Middle East, ay parusang kamatayan ang ihahatol sa inyo. Binitay sa China ang 2 Pilipinong na-convict doon dahil sa kaso ng drug trafficking. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nangyari ito noong November 24. Ayon sa DFA, 2013 na-aresto ang dalawa matapos makunan ng 11 kilo ng shabu na nakatago raw sa DVD player pagdating nila sa China. 2016 sila nasentensyahan. Ilang beses daw sinubukang umapela ng DFA pero hindi napagbigyan ng Chinese government. Kamakailan daw ay sinamahan nila ang pamilya ng 2 Pilipino para sa compassionate visit sa Guangzhou. Hiniling ng pamilya ng dalawa na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Nagpaalala ang DFA sa mga babiyahe abroad maging mapagbantay sa modus ng mga drug syndicate sa pagre-recruit ng mga traveler bilang drug mule. Huwag ding magbitbit ng package o bagahe na hindi ikaw ang nag-impake o kaya'y hindi nasuri. Batay sa tala ng DFA, may 72 Filipino death penalty cases sa China. 2 sa mga riyan naipila na sa life imprisonment, 86 naman ang naipababa sa fixed term. May 2 pang nakabinbin na death penalty cases na sasailalim pa sa final review o appeal. Yan naman ang unfair sa batas ng Pilipinas at batas ng China. Dahil kapag mga Chinese ang nahuli sa Pilipinas, kahit milyon-milyon or bilyon pa ang halaga ng shabu or droga na nahuli sa kanila, ay VIP pa sa kulungan. Pero kapag sa China, kahit gramo lang or ilang kilo, ay parusang kamatayan ang haharapin. Kawawang Pilipinas. Nasabi ko ito guys dahil hindi na malingid sa kaalaman natin na halos puro Chinese ang mga nahuhuli na sangkot sa illegal na droga at sa kahit anumang mga illegal na gawain sa Pilipinas. Pero ayun nga guys, nakakalaya pa rin sila at minsan nakakalungkot man, VIP pa sila sa loob ng kulungan. Kalat na kalat yan sa mga balita, sa social media at sa TV.